Hello everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating pong Global Harvest Goshen Ministry Real Life Issues podcast. So sa inyo po ngayon makasama namin ay purihin po ang Diyos. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating podcast na ito, na kung saan ay sabi ko nga, tunay ang episode na ito ay isang tunay na buhay, tunay na usapan, kung saan pinag-uusapan natin ang mga totoong issue ng buhay sa liwanag ng salita ng Diyos. Muli ako po ang inyo pong host for tonight, Pastor Edric po. At ngayon ang episode po nating pag-uusapan ay part 2 ng ating usapang pera nung nakaraan. Itong isang madalas na misunderstood, hindi maintindihan mabuti, ang topic na hindi pera ang masama. Yun po ang atin pong pag-usapan for tonight, Hindi pera ang masama. Yes, you heard it right, Hindi pera po ang masama. Ang masama po ay yung pag-ibig sa pera. Yan po ang sinasabi, sa ating talata, sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 o unang Timoteo 6:10. Sabi doon, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Dahil sa paghahangad nito, may mga taong nalikuran ang pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian. So, diyan po natin titignan ang ating podcast for tonight. Kaya po ang ating podcast ay hindi pera ang masama. So batay po diyan sa unang Timoteo 6:10. Tingnan natin, hindi pera ang masama ay yung pag-ibig sa pera. Amen. So sa lahat na nandiyan yan, at shout out sa inyo pong lahat. At tingnan natin, pag-usapan natin ang ating topic for tonight. Hindi pera ang masama. So, unang-una, mali ang akala ng marami. Mali ang akala ng marami. Ano po ibig sabihin? Marami po ang nagsasabi, money is the root of all evil. Ayan. Sabi nila, money is the root of all evil. Pero kung babasahin mo ang 1 Timothy 6:10, nami-misquote nila minsan yung 1 Timothy 6:10 So parang sinasabi nila money is the root of all evil, Kaya lang na-misquote nga po nila, hindi po 'yun ang tamang pagkaunawa o pagkasabi ng 1 Timothy 6:10, Hindi sinabing money kundi the love of money. So yun po yung tamang dapat nating makita, o dapat nating tingnan doon sa sinasabi nating money is the root of all evil. So ulit, mali po yung akala ng marami na money is the root of all evil, kundi yung pagmamahal sa pera, atik money, kwarta, sabi nga nila, So maliwanag, ulitin natin doon sa unang Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi. Alright? So ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pastor, pag-ibig, 'di ba, dapat ginagawa natin? Na-misquote na naman, minsan dapat ang pag-ibig ay umaapaw. Kaso hindi nga po 'yun ang context nitong ating pag-aaral for tonight. So itong sinasabi ng talata, 1 Timothy 6:10, hindi sapagkat ang pag-ibig sa salapi ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ibig pong sabihin, ang pera, mismo ay hindi masama, Please take note of that. Ang pera po ay mismo po ay hindi masama. In fact, kailangan natin, para po mabuhay, di ba? Lahat tayo, whether we like it or not, ay kailangan natin itong
pera, no? Kailangan natin ito para mabuhay, ano? Pambili ng pagkain, pambayad sa kuryente, pang tuition, pangbigay sa nangangailangan at lahat ng mga bagay na may kinalaman sa pangailangan natin. So, nagiging problema, pero nagiging problema, alam niyo po, kapag ang puso natin, ay nakakapit sa pera higit sa Diyos. Yun ang talagang medyo may problema diyan, Pag ang puso, sabi natin, ang puso natin ay nakakapit na pera higit sa Diyos. So, tingnan natin itong talatang ito, 1 Timothy 6:10, para maintindihan natin, malaman natin yung konteksto po nito. At siyempre, kapag may nagtanong sa iyo, may papaliwanag mo itong sinasabi nating pag-aaral natin. So itong 1 Timothy 6:10, itong talatang ito po ay hindi nagsasabing ang pera ay masama. Okay? So that's number 1, kundi ang pag-ibig sa pera. So mamaya pag-usapan natin bakit, Pastor, masama bang umibig sa pera? Ayun, di ba? Masama bang magmahal sa pera? O yun ang ating pag-uusapan. O yung matinding pagnanasa, sabi natin, yun ang mahirap doon. Yung matinding pagnanasa at pagkakapit sa salapi. Ay siyang ugat, o pinagmumulan ng maraming kasalanan o hidwaan o problema sa buhay. Kapag ang puso natin, alam nyo kaibigan, ay naging obsessed yan sa pera, maraming bagay ang pwedeng masira. Yan ang problema diyan, na-obsess ka na sa pag-ibig sa pera. So maraming bagay ang pwedeng masira. Ano yung pwedeng masira kapag masyado ka ng pagnanasa, nakakapit sa pera, obsessed sa pera? Okay, nasisira ang relasyon, karakter, at maaaring yung pananampalataya. So, alam niyo po, maraming tao ang tinalikuran ang Diyos dahil mas pinili nilang habulin ang yaman kaysa ang kalooban niya. So, dahil dito sila po ay nasaktan, naligaw, at maaring nabaon sa sinasabi nating kapighatian. So in short, hindi pera ang problema, Alright? So let me clarify that, hindi pera ang problema, kundi ang puso ng tao na nagiging ganid, sakim at hindi makontento. Alright? So ang tunay na kayamanan ay ay hindi lang nasusukat sa laman ng wallet, kundi sa kapayapaan sa puso at katapatan sa Diyos. So ang pag-ibig sa pera, kapatid, ay temporary, pansamantala. Pero ang pag-ibig sa Diyos, ay walang hanggan. So tanong natin, paano nagiging masama ang pag-ibig sa pera? Yan po yung sinabi ko kanina. Masama ba ang pag-ibig sa pera? So paano nagiging masama? Yan ang ating pag-usapan, Paano naging masama ang pag-ibig sa pera? So bago natin talakayin diyan, magkwento muna tayo na may kinalaman ditong paano nagiging masama ang pag-ibig sa pera. May isang lalaki na nakarinig ng kwento tungkol sa isang balon ng ginto sa gitna ng kagubatan. Sabi sa kwento, kahit sino raw ang makakuha ng ginto roon ay yayaman habang buhay. So pumunta siya sa gubat, tong lalaking ito, nung nalaman niya yung kwentong may ginto sa gitna ng gubat. At nakita nga niya ang balon, nang sumilip siya sa balon, may nakasabit na sign. Ayun, may sign. Sabi doon, kumuha lang ng sapat. Sabi doon sa balon, na kung saan nandoon yung ginto. Kumuha lang ng sapat. Yun yung nakalagay na sign sa balon. Pero alam niyo po, dahil sobrang kasabikan niya sa yaman, kumuha siya ng mas marami pa kaysa kaniyang kayang buhatin. So habang umakyat siya palabas ng balon, alam niyo nangyari. Lumubog ang lubid dahil sa bigat at siya ay nahulog pabalik
So nabagsakan siya ng sariling kayamanan, sobra-sobra doon sa kanyang kinuha. No? Hindi masama ang ginto o pera, pero kapag sobra ang pagnanasa mo, maaring ikaw din ang masaktan o masira nito o hindi mo kayang i-manage, hindi mo kayang pangalagaan yung kayamanan na ito. Kapag mas mahal natin ang pera kaysa Diyos, abay nawawala ang wisdom natin. Okay? Gumagawa tayo ng desisyon na makasarili, mapanganib at makasalanan. At alam niyo po ang ending nito pighati at kapahamakan. Yan po sa buhay mo ngayon, buhay natin ngayon, mga kaibigan, may mga desisyon ka bang ginagawa na base sa pera? Okay? Kahit alam mong hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So, ulit, balikan natin yung tanong, paano nagiging masama ang pag-ibig sa pera? Ang pag-ibig sa pera po ay nagdadala ng kasakiman o greed, laging kulang, kahit marami na, Pangalawa, kasinungalingan at pandaraya. Gagawin ang lahat, kahit mali, para lang kumita, di po ba? Stress at pag-aalala, maaring yan ang magiging dahilan ng pag-ibig sa pera. Stress at pag-aalala, laging takot, mawalan, laging iniisip ang pera. Okay, so pang-apat, paano nagiging masama ang pag-ibig sa pera? Maaring pagkawasak ng relasyon, away ninyong mag-asawa, away pamilya, away magkapatid, away magkaibigan, o negosyo dahil sa pera. Marami akong kwento yan, marami akong alam na ganyan po dahil po sa masyadong nakakapit at pinaghalagaan ang pera. Okay, nawasak ang relasyon. So, yan po yung pang-apat. Pang-lima, paano nagiging masama ang pag-ibig sa pera? Yun po, yung paglayo sa Diyos, napapalitan ng yaman ang pananampalataya. Kaya itong 1 Timothy 6:10, may mga taong tinalikuran ang pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian. Kaya tandaan natin, kaibigan, kapatid, hindi pera ang masama. Okay? Kundi ang sobrang pagmamahal, okay, dito, at hindi marunong pahalagahan at mag-manage sa perang pinagkatiwalang Diyos. Kapatid, gamitin ang pera bilang kasangkapan, at huwag gawing Diyos. Yun po, minsan ang pera ginagawang Diyos-Diyosan, ginagawang master. Mali. Dapat po ang pera gawin mong ang tawag doon, servant. Okay? Ikaw ang master ng kayamanan mo. Hindi ang master ng buhay mo ay ang mga bagay na mayroon ka. So they are only your servant. Gamitin mo sila para makatulong, mapagpalang iba at makapag-bless ka sa iba. So yun po, huwag natin gawing master ang pera. Okay, o anong mga resources na meron tayo. Huwag tayong paalipin diyan, kundi tayo ang maging master ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin. So alam niyo po, marami na ang nawasak ang buhay dahil sa sobrang pagkahumaling sa pera. May nagnakaw, may nagsinungaling, may nakipag-away sa pamilya, may nanloko, lahat dahil po sa pera. Ang pera po ay, alam niyo po, pwedeng maging kasangkapan ng pagpapala. Pero pwede ring maging ugat ng kapahamakan kung hindi tayo mag-iingat. So, ano ang tamang puso tungkol sa pera? Yan, pag-usapan natin. Ano ang tamang puso tungkol, o anong tamang saloobin tungkol po sa pera? Alright, so ang tamang tanong ay hindi masama ba ang pera? Kundi ano ang lugar ng pera sa puso mo? Yan. So tanungin kita,
Ano ang lugar ng pera sa puso mo? Oh, yan, no? Ano ang lugar ng pera sa puso mo? Number one, ay trust the provider, no? Not just the provision. So, ibig sabihin, magtiwala ka sa nagbibigay, hindi lang sa ibinibigay. Alam niyo po, ang provision, pera, trabaho, biyaya ay pwedeng mawala. Ano po? Pero ang provider, ano po, na si Lord, hindi nagbabago at hindi nauubusan. Right? Kung si Lord ang pinagkakatiwalaan mo, kaibigan, kapatid, hindi ka matitinag. Amen. Hallelujah. Kahit may kulang dahil alam mong may darating ulit sa tamang oras at paraan ng Diyos. Okay? So that's number one. Number two, be generous, not greedy. Alright? So maging bukas palad, bukas puso, hindi makasarili, sabi nga natin. Alam niyo po, ang taong mapagbigay ay nagiging daluyan ng pagpapala, no? Habang ang sakim ay nauubos saan sa kaiipon, no? Kapag natuto kang magbigay, alam niyo po yun, ipinapakita mong nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? Na siya ang tunay na source ng lahat. Wow! Amen, no? So, ulitin ko, no? Kapag natuto kang magbigay, ipinapakita mong nagtitiwala ka sa Diyos na siya ang tunay na source ng lahat. Amen. Amen. Okay, ano po yung pangatlo? Ito yung pangatlo natin. Use money to glorify God, not to replace them. Yan, right? Use money to glorify God, not to replace Him. Gamitin natin po ang pera, right, ng mga resources natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para palitan siya. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, ang pera po ay magandang kasangkapan tool, pero masamang Diyosan. Okay. Small d. Ang pera po, ulitin ko, ay magandang kasangkapan, tool. Yan, no? Pero masamang Diyosan. Kung ang pera po ang inuuna mo kaysa sa Diyos, alam nyo, nagiging idol na ito. Alam nyo yun, no? Nagiging siya na yung pangunahin mo na nagpapatakbo, umiikot na sa buhay mo. Pero kung ginagamit mo ito para tumulong, magbigay, at sumunod kay Lord, na mag-bless ng iba, maging pagpapala ka, alam nyo, napaparangalan siya. Amen. Hallelujah. Kapag nasa tamang lugar ang pera sa buhay mo, kapatid, kaibigan, nako, alam nyo, magiging blessing ito. Amen. Hindi burden. Alright? So, sabihin mo nga, magiging blessing ako, hindi burden ang pera ko. Yan. Magiging blessing ang pera ko, hindi burden ang pera ko. Amen? So, usapang pera kaya gagamitin mo ito, kapatid, kaibigan, para makatulong sa iba. Sabi ko nga po, lalong higit ngayon, di ba? Ang dami nating mga kababayan po na nasa lanta, okay? Ngayon ay nasa panahon ng kanilang recovery. We pray and we declare that our local national government, ang ating mga NGOs, individuals, even our churches, wealthy people, makatulong, makaagapay at magiging pagpapala. Yan, ganda lang sinabi ni Attorney Cheryl Garcia. Magiging blessing ako, hindi burden ang pera ko. Amen. Yeah, praise be to God. Attorney Cheryl, si Kuya Virgil naman. Amen. Blessing ako, di ang pera ko. Yes. Yan. Mga kapatid, kaibigan, gamitin natin ang ating mga resources, at mga pinagkatiwala ng Panginoon to bless other at mapapurihan po, mapangiti po natin ang Diyos
sa buhay ng bawat sa atin kapag naging mabuting katiwala po tayo. So, ulit, no, gagamitin mo ito para makatulong sa iba, no? Hindi para palakihin ang sarili mong mundo. Lalo na po tayo, no? Kung ikaw ay isang may puso sa misyon, mag-extend tayo po ng ating resources sa mga missionaries, lalo na po sa mga manggagawang pastor natin na alam niyo po 'yon, no? Nung kami po ay umattend ng Empowering Academy, no? Marami akong nakakwentuhan na kapwa ko manggagawa, no? Especially diyan sa Aklan, no? Diyan sa Bismin, mga missionary pastor. At alam niyo po, kapag narinig ninyo ang kanilang mga kwento tungkol sa kanilang buhay, ng ministeryo, mahabag ka, alam niyo po. Kaya salamat po sa Panginoon, no, na tayo gamitin ng Panginoon, maging bukas palad, puso tayo na makapag-extend tayo ng ating mga resources sa ating mga missionary, especially sa mga mission pastors po natin. So, ayan, shout out sa lahat ng mga mission pastors natin, no, especially diyan po sa Bismin. Ayan. So, yan, no. Thank you very much. Ano, si Attorney Cheryl. Nandyan, no. Attorney Cheryl, no. Gamitin ka ng Panginoon diyan sa Bismin para makaagapay, makatulong, mabless natin ang ating mga churches, at especially yung ating mga missionary pastor po dyan. So God bless po sa inyo po lahat dyan sa Bismin, at we pray that the Lord will raise up, no? Let us pray that the Lord will raise up more financial supporters. Amen. Let's pray that the Lord will raise up, ang tawag ko KFC, Kingdom Financial for Christ. Ayan, no? Maganda, no? Maging KFC tayo, Kingdom Financial for Christ, no? KFC. Yes, I want to be KFC. Kingdom Financial for Christ. So, use money. Amen? Use money to glorify God, not to replace Him. Ngayon, kaya po, ngayong linggo, no? Hamon ko sa iyo ito, no? Ano yung mga hamon ko sa iyo? Una, number 1, heart check challenge. Alright? So, heart check challenge muna tayo. Okay? So, ito, kumuha ka ng papel, o notes sa phone mo. Sagutin mo ito ng tapat. Alright? So, magkaroon muna tayo ng question and answer. O, sasagot kayo, Ano ang nararamdaman mo kapag wala akong pera? O, yan, sagot nga kayo. Yung heart check challenge. Yan, gusto nyo sagutin dyan sa ating chat box. Heart check challenge. Ano ang nararamdaman ko kapag wala akong pera? Natatakot ba ako mawalan? Alright? Mas importante ba ang pera kaysa pagsunod kay Lord? So, alam niyo mga kaibigan, kapatid, ask the Holy Spirit, no, to reveal kung meron ka bang, alam niyo po, yung maling pagtingin o sobrang attachment po sa pera. So, yan ang challenge ko, heart check challenge muna. Heart check challenge. Now, number 2 challenge, give challenge. Give challenge. Itong week na ito, gawin mong goal na magbigay, kahit maliit, sa simbahan, sa ngailangan, sa mission, sa mga workers, lalo na sa mga missionaries natin, o sa isang taong hindi makakabawi sa iyo. Yan, give challenge tayo ngayon. Bakit? Alam niyo, dahil generosity breaks greed. Hallelujah. Amen, no? Generosity breaks greed. Yung pagiging bukas palad, bukas puso natin ay pumuputol ng tanikala ng kasakiman. So, hindi ito tungkol sa amount. Hindi naman natin pinag-uusapan kung magkano yung give challenge mo, ibigay mo. No? Hindi ito tungkol sa amount, kundi sa puso.
ng pagbibigay. Amen? So, anong sabi sa 2 Corinthians 9:7? Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ibig sabihin, hindi mabigat sa loob o dahil po sa pangailangan, sapagkat iniibig po ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yes, amen, hallelujah. So that's number 2 challenge. Ano yung una? Ano yung unang challenge natin? Heart check challenge. Okay? Number 2, give challenge. And number 3, challenge. Prayer challenge. Prayer challenge. Ano ibig sabihin nito? Every day, every day this week, okay, ipag-pray mo ito. Ano ipag-pray mo? Lord, ang prayer natin, turuan mo ako na magtiwala sa iyo, hindi sa pera. Bigyan mo ako ng puso na marunong makontento, magbigay at magtiwala na ikaw ang provider ko sa lahat ng bagay. Amen? So, wow, gandang prayer na yun. So, alam niyo po, isang kwento na muna, no? Isang araw, no po, may tatay, no? Itong tatay na ito ay may hawak na matalim na itak. Right? Ginamit niya ito sa pagsisibak ng kahoy para may panggatong sila. Right? So, ginamit niya rin ito sa paghihiwa ng prutas para sa anak niya. Pero, ano po, sa parehong araw, alright, may isa namang kriminal na may hawak din na itak. Okay? Ginamit niya ito sa pananakot at pananakit. Okay. So, ano ibig sabihin nito? Parehong itak, pero magkaibang gamit. Ayun yung kwento, di ba? Di ba? Parehong itak, pero magkaibang gamit. Ang pagkakaiba po ay nasa kamay ng gumagamit. Alright? So, diba, yung tatay kanina, no? Yung itak, ginamit niya sa panghihiwa ng prutas sa anak niya, pagsibak ng kahoy. Alright? Yung isa namang kriminal, may hawak din na itak, ginamit niya ito sa pananakot at pananakit. So, parehong itak, pero magkaibang gamit. Ulitin ko, ang pagkakaiba po ay nasa kamay ng gumagamit. So, ano ibig sabihin po nito? Ganyan din po ang pera. Alam niyo po ba yon? Hindi masama ang pera, sabi ko nga po, ang tanong ay paano mo ito ginagamit at ano ang laman ng puso mo habang hawak mo ito, katulad ng istorya natin sa paggamit ng itak. Pera can bless or destroy. Yan po yun, ano po. Money can bless or destroy, depende po sa may hawak nito. Okay? Kung puso mo ay puno ng kasakiman, alam nyo, magiging kasangkapanan ito sa kasamaan. Pero po, kung ang puso po natin ay tapat sa Diyos, magiging kasangkapanan ito ng pagpapala. Amen. Hallelujah. Okay? So, sa illustration po na ito, no, ikaw ba ang tatay na ginagamit ang pera para sa kabutihan? O parang kriminal na ginagamit ito para sa pansariling kapakinabangan. Right? So, kung meron kang pera ngayon, yan, no? Kung meron kang pera ngayon, tanungin mo ang sarili mo, okay, para saan mo ba ito ginagamit? Yan, tingnan mo nga yung wallet mo, kung dala mo yung wallet mo. Alright? Sabihin mo, 1,000, para saan ba ito ginagamit? Halimbawa, may 1,000 ka. Kausapin mo si 1,000. 1,000, para saan ba ito ginagamit? Para saan ka ba ginagamit? Alright? So, hinahanap mo ba ang security mo sa savings mo o sa Diyos? Marunong ka bang magbigay o lagi kang takot mawalan? So, yun po yung mga iniiwang kong tanong sa bawat sa atin. So, as our closing reflection, ulitin ko po, hindi pera po ang masama. Ang masama ay kung paano po natin ito minamahal ng higit sa Diyos. So, let's guard our hearts. Let's ask God to help us handle money with wisdom and purpose. So, sabi sa Matthew 6:21, "For where your treasure is,
there your heart will be also. Matthew 6:31. Alright, sige po, tayo po ay manalangin, no? Sama-sama tayo na manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po sa paalala mo ngayon na hindi pera po ang masama, kundi ang sobrang pagmamahal dito. Tulungan mo kaming bantayan ang aming pong puso upang hindi kami maging alipin ng yaman, kundi maging tapat na katiwala po ng lahat ng iyong ipinagkaloob. Turuan mo kaming magtiwala po sa iyo bilang aming provider, Jehovah Jireh, ang Diyos na tagapagbigay, tagapagkaloob. Hindi lang po sa mga provision, bigyan mo kami ng pusong bukas palad, marunong makontento at handang gamitin ang pera, mga resources namin para sa iyong kalwalhatian. Panginoon, sa gitna po ng pangailangan ng bawat sa po sa amin, paalalahanan mo kami na ang tunay po na kayamanan ay nasa iyo, hindi po sa aming mga bank account or mga resources o sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Pero salamat, Panginoon, for all the blessings na iyong ibibigay, pagkakatiwala sa bawat sa amin. Gamitin po namin ito wisely for your glory and for your honor. Salamat, Panginoon, sa buhay at pananampalataya, pag-ibig at kabutihang loob na pinagkakalob mo sa bawat sa amin. At maaring aming mga kapatid na narito ngayon ay may mga dalangin, kahilingan. Abba Father, we come before the throne of your grace. I pray and I declare that you, O God, will give whatever the heart's desire ng iyong mga anak according to your will, that will bring glory and honor to your name. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na ito, and I pray each of them and their family ministries, O God. You know them. You know their hearts, Lord. You know their heart's desire. In your time, Lord, I pray that all their prayers, petition, requests is yes and amen, is done, deal, and sealed. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, habang tayo'y lumalakad po sa mundo na laging umiikot sa buong mundo ang pera, naway ang puso mo ay manatiling nakaikot, nakatuon, nakapokus sa Diyos na siyang tunay na yaman natin. Magtiwala ka sa kanyang paglalaan, pagbibigay, magpakita ng kagandahang loob, at gamitin ang iyong buhay at yaman upang siya'y walhatiin. Kapatid, pagpalain ka nawa ng Diyos, ingatan at patatagin sa bawat aspeto ng iyong buhay. I bless you now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Hallelujah. Praise be to God. So muli po, maraming salamat po sa bawat sa atin. Okay, thank you very much na kayong lahat ay nakabahagi po natin for tonight para po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Real Life Talk issues. Okay, podcast na kung ikaw ay na-bless, kapatid, no? Kung ikaw ay na-bless, pwede bang i-share mo itong link na ito sa iba, sa iyong kaibigan, mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, classmates, kapitbahay. So, tandaan, kapatid, no, ang tunay na buhay po ay hindi lang tungkol sa dami ng pera, atik, money, kwarta, kundi sa lalim, sa lalim ng ating pananampalataya. So, hanggang sa susunod na episode ng Tunay na Buhay, Tunay na Usapan, kung saan real talk, real faith, at real life ang pinag-uusapan. So, shalom and God bless.